beloved Boss Mike Cervera. Administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Ngayon po, na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin. Correct. Umaasa Tingnan nyo ho yung pananaw ng Malacanang dito sa mga nahalal na mga bagong mga senador, lahat na. Opo, mula sa pinakamababa. O, sige, tuloy. ang Pangulo No. na ang bawat isa, ang lahat sa Ay. kanila, na binoto ng sambayanan, Mm. ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, Mm. hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionists na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Yan, mga kababayan, kita nyo? Abay, matindi ang mga pinahayag na yan. Alam nyo, sa totoo lang, dapat nga talaga, kahit si Pangulo, mga kababayan, sumagot na rin. Pero hindi talaga Ayaw talaga ni Pangulo ng gano'n na bardagulan sa mga ganyan sapagkat ayaw niyang ibaba yung kanyang sarili sa mga ganyang klase ng tao tulad ni Roque, itong mga patutsada ng mga kampo ni Duterte, pero mga kababayan, kita nyo naman yung pahayag ng Malacanang, malayo talaga sa mga pananaw ng kampo ni Duterte. Etong sa kanila mga kababayan, ang Malacanang, panahon na hindi porki kayo iba kulay, hindi porki kayo iba ang partido, tuloy-tuloy na lang ang inyong gagawin na pagiging kritiko, kundi tumingin din kayo sa mga programa at mga panuntunan na na nilalabas ng gobyerno na makakatulong sa maraming tao. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yun nga yung ayaw ni Aling Buday. Di po ba? Dahil si Aling Buday, mga kababayan, kita nyo naman, Anong gusto ni Aling Buday? Ang gusto ni Aling Buday ay bumagsak ang gobyerno, bumagsak ang mamamayang Pilipino. Mga kababayan, tulad na lang mga kababayan, ng usapin ng 20 pesos na bigas, di ba'y hinold ho yan, mga kababayan, ng COMELEC dahil nga daw nagrereklamo si Buday na magagamit daw sa halalan. Ayun po, hininto ng COMELEC, naging parehas yung COMELEC, mga kababayan. Pero mga kababayan, alam niyo po ba? Ay grabe, kita nyo ang 20 pesos na bigas ay lumaganap po. Pero mga kababayan, kahit na lumaganap na, may mga tao pa rin na talaga naman na binabatikos pa rin ito. Pero ito, panoorin ninyo at unawaing maigi kung ano yung balita na ito patungkol dito sa 20 pesos na bigas at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kada kilong bigas na ibinebenta ng gobyerno. Ah. Makabibili na rin yan sa iba pang bahagi ng Luzon simula bukas. Pero hanggang kailan? Yan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pakinggan nyo mga kababayan pakinggan nyo tong balita na to. Tingnan nyo. Mahaba ang pila para sa 20 pesos kada kilong bigas dito sa Agora Complex sa Navotas. Anila, ano ba naman ang kalahating oras sa pila kung kapalit na may bigas na di hamak na mas abot kaya? Sa sobrang saya, naiiyak ako. Kita nyo mga kababayan, yung mga kababayan natin, naiiyak pa sila sa kaligayahan. Di ba? Ito ba'y kung napanood ni Saray, nakukonsensya kaya yon mga kababayan? Ay kita nyo mga kababayan, ilang linggo na pinagkait pa niya na dapat mga kababayan pinakinabangan na. Pero dahil sa kinang-ina na pinaglalaban ni Aling Buday dahil daw pambili daw ng boto, abay sinaalang-alang yung kapakanan ng marami nating kababayan na imbis na pinakikinabangan na, hinarang pa niya. Una pa nga, siniraan niya. Anong sinabi niya? Pagkain daw ng mga baboy. Eto ba yung mga baboy? Ang tingin ni Sara Duterte, etong mga ito na bumibili ng 20 pesos na bigas, mga baboy, mga kababayan. Hindi ho yun Yung po yung kagalakan ng mga tao, naiiyak ho. Bakit ho?
kasi ho mayroong 20 pesos na bigas na malaking tulong sana sa marami nating mga kababayan na naghihirap, na kulang ang kanilang kinikita. Mga kababayan, sila ho yung pinagkaitan. Hindi ho si Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang isipin yung maigi. Ito ho yung tawag ni Sara, mga baboy na na parang sinasabi ni Sara, gutom kayo. Saan? Sa 20 pesos nagbigas? Siyempre mga kababayan, si Sara Duterte po ba't si Aling Buday mga kababayan, nagugutom po ba yan? Kita nyo naman ang mga pagmumukha niyan mga kababayan, matindi ito, sige, panoorin natin. Ulit dito. Kung kapalit na may bigas na di hamak na mas abot kaya. Sa sobrang saya, naiiyak ako. Kita nyo? Kasi kailangan po namin to. Ako po ay senior citizen at byuda po. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. Ikalawang araw ito ng pagbebenta ng murang bigas sa Metro Manila. Ngayon tapos ang Kita nyo mga kababayan, pero tahimik na ho sila, Pagdating dyan sa 20 pesos na bigas, Bakit ho kanyo mga kababayan? Ang ganda lang naman ang kaya nilang gawin, Hindi naman sila tumutulong. Kung hindi, naninira lang, naninira sila ng naninira sa mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi tumanim sa isip ng marami nating mga kababayan na may mga proyekto talagang ginagawa ang Pangulo at hindi natigil sa kakaisip ng kaparaanan para para magkaroon ng kapakinabang ang maraming mga Pilipino. Tuloy. election ban. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbebenta sa ilang Kadiwa Center tulad sa DA Central Office sa Quezon City, sa Barangay San Antonio, Parañaque, AMVA Cooperative sa Valenzuela, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Kadiwa Center sa Malabon, PNP-SPD sa Taguig, Kalentong Market sa Mandaluyong at sa Public Market sa Pasay. Kita nyo mga kababayan, pagkatapos po ng eleksyon, Mayo 12, kinabukasan ho, pinag-utos na ho agad ni Pangulong Bongbong Marcos, agaran na ipalaganap, ibigay sa taong bayan na itong mga bigas natin dahil ito mga kababayan ay proyekto nga na ibibigay sa taong bayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, ang tanong, gaano ba katagal yan? Sige, tuloy. Bukas naman, sisimulan na pagbebenta sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Mindoro, Rizal. We hope na Oy, Sara, ito yung hinadlangan mo. Yung mga tao, mangyak-ngyak, wala kayo talagang konsensya, Sinalang-alang nyo pa itong mga tao na to, imbis na napakinabangan na nila bago pa mag-eleksyon at may maisaing na namurang bigas, hindi Ang ginawa ninyo, hinarang nyo pa. Tapos ginawa nyo pa ng isyo, nasaan na ang 20 pesos na bigas? Budol yan. Mga kababayan budol yan kanibuday mga kababayan Di po ba? Matapos mong ipaharang, matapos kang mag-iiyak dyan, tapos sasabihin mo, budol, eto mga kababayan, lumabas ho yung 20 pesos na bigas. Paano na ngayon ito? Ano ang masasabi nyo? Di po ba? Ano kaya ang masasabi nila? kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Yan. Pero kung pabor sa mga Yan mga kababayan, ito naman kailangan maging balanse rin uli ng gobyerno. Maging magbalanse ang gobyerno dito sapagkat yung mga mamumuhunan naman na may mga imbak na mga bigas na mahal ang pagkakabili nila, syempre hindi na ho yun ang bibilihin. Bakit ho? Napakaganda ho ng 20 pesos na bigas na binibenta nila paano yun mga kababayan? Bibilin pa ba yung mga bigas na mas mahal sa 20 pesos? Syempre, kung parehas lang din naman ang quality o konti lang yung pagkakadiferensya dyan, mga kababayan, bakit mo naman bibilin pa yung mas mahal? Lalo na mga kababayan, kung yung mga kababayan nating kapos talaga o kulang yung kinikita. Tuloy. mimili, umaaray naman ang mga retailer dahil natetenga mga stock nilang mas mahal. Yan. Mas nabibili po yung P20. Sa atin Ano nangyari sa negosyo? Nakatenga. Wala po. On your part, lugi. Oo. Yan, mga kababayan. So, syempre, ang gagawin ng gobyerno, magkakaroon naman ng pagbabalanse. Di po ba?
So anong maiisip na balanse ng gobyerno? Kailangan po mga kababayan, hindi ho naman malugi yung mga mamumuhunan sa pagbebenta ng bigas. Ano ang solusyon? Pasok! Malulugi kami. Pagka laging may stocks, malulugi kami. Pero sabi ng DA, Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time. Para at least meron naman siyang makita. ang sinasabing Kita nyo mga kababayan ha? So yun yung kaparaanan para maging balance at hindi malugi naman yung mga mamumuhunan, yung mga nagtitinda ng bigas. Di po ba? Pero syempre, nandiyan na naman yung mga DDS na sabihin na naman, sabi ko nga sa inyo hindi nila masusustain yan. Eme. Di ba? Ganyan ho si Sara Mga kababayan, ano? Hanggang kailan? Yun ang maganda dyan. Hanggang kailan? stocks na nasa mga bodega ng NFA tinatayang tatagal hanggang sa katapusan ng taon. Pwede pa anyang mapalaki. Kita nyo? Tatagal po ito hanggang katapusan ng taon. 2025 mga kababayan. So mahaba pa ho ito. Siguro naman mga kababayan, medyo naka-adjust na ho kayo bago pa ho uli mawala ang 20 pesos na bigas. Pero mga kababayan, sana magtuloy-tuloy na hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong. Di po ba? Para nang sa ganon, wala nang reklamo yung mga gutom na mga DDS. Tuloy. Tawag yan, pero hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kakailanganin. Definitely po, we're seeing na it's very much sustainable because the supply is sustainable and the funding is sustainable. Kita nyo mga kababayan, pwede ho na ituloy-tuloy ito hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy! Take note ha. Hindi po inaamag at wala pong bukbok yan tulad ng mga bigas noon ni Digong. Kita nyo, napakalinis. Ito ho yung sinisiraan nila na yung bigas daw mga kababayan ay napakaitim at hindi makakain ng tao kung hindi makakain lang ho ng mga hayop. Pero ang totoong hayop mga kababayan, ang kampo ni Buday. Nauna lang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas na todo suportado ng mga lokal na opisyal doon bagong eleksyon. Yun nga lang may mga natalo sa kanila sa katatapos sa eleksyon tulad ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Paglilinaw ng palasyo. Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Para sa GMA Kita nyo mga kababayan, ang katwiran ng Malacanang. Laging ganun, huwag niyong gamitin yun dahil hindi ka aliado, hindi ka partido, at kayo ay nanalo dahil kapartido kayo ng mga Duterte, ay gagamitin nyo na yan para hindi suportahan yung mga proyekto ng pamahalaan. Kailangan po mga kababayan, unahin ang taong bayan sa pamamagitan nung kung ano yung karapat-dapat na maibigay sa kanila na serbisyo ay dapat hindi ho hinaharang. Pero mga kababayan, ang tanong ko, ano ang aasahan natin sa kampo ni Buday? Ano po? Sa tingin po ninyo, may aasahan ba tayo? O susundin ba nila yung kanilang mandato? O yung sariling interest lang nila ang susundin po nila? Kayo ho ang bahala dyan. I-comment nyo na lang dyan. So eto naman mga kababayan, puntahan naman natin ito. Si Kitty daw mga kababayan sasabak na rin yata ito ng politika. Talaga ba? Pakinggan natin mga kababayan. Si Aling Buday. Pasok. Kung nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami na lumabas galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin. And surprisingly, sa edad niya, 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya Tinutulak daw ni Sarah yung likod ni Kitty, mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Talaga naman parang talaga itong si Sarah purihin nyo naman. Ang galing-galing. Tinutulak niya si Kitty kasi nakita niya na may potensyal. Pwede na siyang maging queen maker, mga kababayan.
Langya ka, Sarah. So, eto na. Oo, sa madaling salita ho, mga kababayan. Abay, eto na ho. Nagpapahiwatig na ho etong si Buday na eto na si Kitty, mga kababayan. Oh, ano, pwede na hong isabak sa politika. O, malay nyo mga kababayan, tumakbo ring kongresista. Malay nyo mga kababayan, tumakbo ring party list. Ano? Grabe, mga kababayan. So lahat na talaga ng pamilya nila wala nang patawad. Apo, lolo, lolo, anak, lahat ng anak, mga kababayan, apo, yan na mga kababayan. Timawa sa kapangyarihan, mga kababayan. Swapang, mga kababayan. Mga kababayan, ano ang gagawin ng mga yan? Uulitin ko sa inyo. Wala akong sisinuhin at walang i-excuse dito sa sasabihin ko. Mga kababayan, walang politiko na yan tatakbo para magbigay ng pera. Tandaan nyo. Wala. Walang ganun. Oo. Tatakbo, politiko, na mamimigay ng pera at uubusin sa inyo. Wala akong ganun. Oo, hindi pa ho dumarating yung ganung tao na uubos ng pera niya para sa sambayan ng Pilipino. Di po ba? Lahat po yan magnanakaw eh. Kaya ho tumakbo yan para magkaroon ng maraming kwarta. Mga kababayan, eto na lang ho yung ating ang ating mga pakonsuelo. Yung mga binoboto natin o yung pipiliin na lang natin yung mga lesson, yung pagnanakaw sa gobyerno. Ano po? 'Di ba? Yun po yun. Yun na lang ho yung pinipili natin eh. Sino ba yung mga politiko na hindi masyadong kurakot? Yung bang nangungumisyon ng tama lang, sino ba naman yung mga kandidato na na halos lahat ng ng mga pondo kinukurakot lahat. Gagawa lang ng mga kababayan ng pagpintura sa mga pader ubos na ang bilyon-bilyong kwarta. Ay ganun ho 'yun, ngayon, taong bayan ang mamimili kung ano ang alin. Sino yung less evil, ika nga. O yung mga moderate lang kung mangurakot. Diyos ko. Mga kababayan, matindi talaga tong politika. Kaya, eto yan, mga kababayan. Nasa ating kamay uli ang pagpili ng mga kandidato sa mga susunod na panahon. 2028 election, nako, Diyos ko, eto na, mga kababayan, magkakaroon na naman ng mga ng mga ingay, mga tingin ko yan, mga kababayan, next year lang yan, mga kababayan, magulo na uli yan, Ngayon, medyo magpapahinga sila, pagod sila sa kampanya, napagod sila sa kakabunganga, pero next year, mga kababayan, asahan nyo, aarangkada na naman ang siraan, patutsadahan, kaguluhan. Diyos ko, hindi na tayo matapos-tapos, mga kababayan. Kaya nga ba, mga kababayan, pwede ba maging colony na lang tayo ng ibang bansa, Di ba? Yan, si Biko. Buti pa si Biko. Kung, syempre, mahirap naman sabihin nyo na walang kinikita si Biko kahit papaano naman, di ba? Alam nyo, bigyan ko kayo ng example. Natandaan nyo po ba yung tumakbo na gobernador sa Pampanga na pare? Sino ho yung mga nakakaalala ng vlogger ng mga sino ho? May mga nag-vlog na ba? May mga vlogger na ba nag-vlog patungkol dito sa pare na tumakbo sa Pampanga? Sino ang nakakaalam? Di ko makita yung mga nyo, ha? Oo. Sino ho ang nakakaalam, mga kababayan? Sino nakakakilala? Sino ba yon yung pare na binoto, landslide yung boto? Paki-comment naman dyan. Pwede lakihan para makita ko yung yung comment ninyo. Sino? Yung Pampanga, mga kababayan, na nabotong pare. Magandang example po kasi. Yung pare ho kasi sobrang tuwid, mga kababayan. Si Panelio. Yan, oo. Yan yun,
Yan, di ba? Father Panlilio. Yan, yan yun. Lupin. So, eto nangyari. Alam nyo, kukwento ko, ha? Ikukwento ko sa mga hindi nakakaalam. Yung pari ho, mga kababayan, nung panahon na yan, uso ang minahan dyan sa, sa lahar. Ibig sabihin ho, yung mga buhangin, truck po yan na binibenta, no? Eto, mawalang galang na, Lito Lapid. Noong panahon ni Lito Lapid, mga kababayan, ay ang kinita po sa loob ng 6 na taon ng pamahalaan ay kinita lang po nung panahon ni Father Panlilio ng 1 taon. Nagets ninyo? Yung kita ni Lito Lapid ng 6 na taon, kinita lang ni Father Panlilio ng 1 taon. Eto pa, ang kalaban ho niya dyan, yung Pineda. Di ba? Yung Pineda, mga kababayan, ang kalaban. So, eto na. Maganda ho yung pinapakita ho ni Father. Ano po, gusto niyang maging malinis, maging tapat. Pero ano nangyari? Ano ho nangyari? Sa mga nakakaalam, ano ho nangyari? Sa mga proyekto, mga kababayan, talagang binubusisi niya. Binubusisi niya yung mga project, kung tama ba. So, mga kababayan, nadidiscover niya na talagang malaki yung mga nagiging patong ng mga kontraktor, mga kababayan. So, sa madaling salita po, ang kumikita na ho ay yung pamahalaan, hindi na ho yung mga oligarko at yung mga nakapaligid dyan na mga umaasa na magkaroon ng proyekto para kumita, magkatrabaho. Ano nangyari ho, mga kababayan? Dahil hindi ho kumikita. Ang nangyari ho, nagprotesta, ni-recall. Kasi nga walang korupsyon eh. Wala kayong maibabatong korupsyon kay Father. So, ang naiisip ho ng kalaban ay mag-recall, nagpa-recall ho ng bilang ng boto, mga kababayan. Grabe. Dahil ho matuwid, walang kumikita, ang nangyari ano po? Natanggal ho sa pwesto. Pinagkaisahan ho. Yaan. Kaya alam nyo, hindi ang lesson po dito, hindi katatagal sa politika kung ikaw ay sobrang tuwid mo. Tandaan nyo, mga kababayan. So, hindi ka tatagal sa politika kung sobrang tuwid mo. Dahil pati yung mga supporters mo na umaasa sa'yo na sila'y kikita, magiging kalaban mo. Diba? Ganyan kadumi ang politika. Kaya nga sana, maging colony na lang tayo ng ibang bansa, mga kababayan. Sabi ni Vivian Diaz. Tama ba? No, yan ho yung mga yan ho yung mga nangyari. Alam niyo mga kababayan, pag gumana na yung pera-pera, wala na tayong magagawa. Di po ba? Yan, mga kababayan. So, sana. Kung wala na talagang pag-asa, ganyan ang ginagawa nila kay PBBM. Tama. Kita nyo, dahil hindi sila kumikita kay Pangulong Bongbong Marcos, anong ginagawa nila? Gusto nila na pababain. Ayaw nila ng malinis na gobyerno, mga kababayan. Ayaw nila. Dahil ang gusto nila, mga kababayan, kumita silang lahat ng mga oligarko, mga politikong sakim sa kapangyarihan at kwarta, mga kababayan, at yung kahit pakaalyado mo, na kapag alam niya na hindi ka nakikita, naku, mga kababayan, na hindi na sila kikita sa'yo, abay, iiwan ka na. Kita nyo naman si, Attorney Vic, ano na nangyari sa'yo? Talo, kingmaker ka, di ba? Ano na nangyari? Kingmaker, talunan? Di ba? Yun, isa pa yan, mga kababayan. Kingmaker daw siya, pero talunan. Pero hindi ho yun. Ito hong mga nagpapakilala na may Duterte Magic daw. Nasa na sila? Wala ho. Di ba? Laglag lahat. 3 lang yung pumasok sa kanila. Di ba? Nako, yan na.
Sige, baba na ako. So mga kababayan, hanggang dito na lang at tinatawag na po tayo ng ating mga kasama at magbe-breakfast na po tayo. At dito po alas 6:46 ng umaga po at sa Pilipinas po ay anong oras na? Alauna na po pala ng umaga po dyan sa Pilipinas. Ano po? Ay, alauna ng hapon. Ano? So mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo sa next live. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat. Nandiyan naman po ang ating mga moderator. Sana'y binati po kayong lahat sapagkat hindi ko po masyado makita po yung mga comment po at mga pangalan. Muli, Mike Cervera po, lagi nagsasabing bago tayo mag-iwalay, isang like naman. Opo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe naman. Ano po? At syempre mga kababayan, laging nagsasabi rin na mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.